Personal umanong nakausap ni dating Congressman Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagsisingit daw ng pondo sa 2025 budget. Sa kanyang panibagong video, sinabi ni Ko na maski sa 2026 budget na tinatalakay pala ngayon, may pasingit din ang Pangulo. Idinawit na rin ni Ko ang anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos na may mahigit 50 bilyong piso budget insertions umano mula 2023 hanggang 2025. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 26 budget. Sa panibagong video na inilabas ni dating House Appropriations Committee Chair Zaldico ngayong araw, sinasabi na niyang direkta niyang nakausap si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umunoy budget insertion sa 2025 budget. Nangyari raw yan nitong Marso. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalo lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Bago raw ang pulong na ito, sumulat na rin daw siya kay Pangulong Marcos noong February 2025. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng bidyong ito. Maliban pa anya sa 100 billion pesos na mga proyektong pinasingit sa budget, may dagdag na hirit pa raw itong 50 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Sabi ni Ko, kahit sa panukalang 2026 budget na tinatalakay pa ngayon ng Kongreso, may mga pinasingit daw na mga proyekto ang Pangulo. Kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo sa mga sinabi ni Ko. Pero bukod sa Pangulo, idinawit na rin ni Ko si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa budget insertions mula 2023 hanggang 2025. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Naglabas pa siya ng umunoy listahan ng mga insertion ng nakababatang Marcos.
Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Sa isang statement, inakusahan ni Representative Marcos Sico na bahagi ng destabilisasyon. Base raw sa intel, nakipagkasundo na Sico sa mga gustong magpabagsak sa gobyerno para anya matakasan ang kanyang mga krimen. Kahit sino naman daw ay pwedeng umupo sa harap ng kamera at magpakalat ng mga kasinungalingan. Tinawag pa niyang bagong kampyon ng mga DDS Sico na ang mga pahayagan niya ay katang-isip at mali. Inalis din anya Sico bilang chairperson ng House Committee on Appropriations hindi dahil sa kapritsyo lang ng isang individual, kundi dahil sa kasakiman daw nito at katiwalian. Panawagan pa ni Marcos sa publiko, huwag magpabudol kay Zaldico. Ang Makabayan Bloc naghain ng resolusyon para paimbestigahan sa Kamara ang mga pahayag ni Naco at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.